but it's for everyone na po siya. So napaka-importante po ito na tayo ay magiging aware, tayo po ay magiging educated pagdating po sa ating finances. So hindi lamang po siya sa mga wealthy na mga tao, hindi sa katulad natin. Ayan po. Gusto ko lang malaman kung clear ba ako dyan sa inyo, ang aking boses ay hindi ba mahina or hindi ba siya, klaro lang ba po siya? Clear po, Ma'am May. Ay, Ma'am Karen, welcome po. Maraming salamat at nandito kayo ngayong gabi sa aming klase. Ayan po, mag-enjoy kayo dyan. Ayan po, kung ano po atong pinag-usapan, ito pong aming company, IMG, ang International Marketing Group. Kami po ay we are one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines. So, hindi lamang po sa Pilipinas kasi ngayon meron na tayo sa Hong Kong, Taiwan, sa Macau, Singapore, sa Middle East kung nasaan ako ngayon, sa Europe at going worldwide na po siya. So, marami pa pong mga lugar na hindi namin nailagay diyan. But pag sinabi mong worldwide, it means marami na po talaga. So, ano po ba ang ating mga major providers? So, makita po ninyo ang mga company nandyan sa baba nakalista. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon isa-isa. Kung ano po yung ating kahalagahan, ano po ang ating ma-benefit dyan po sa mga company na yan. Ayan po, patuloy po tayo. Okay, ano po ba ang ating, sorry po, ang kulit, ang likod. We have a global campaign for financial education. Okay po, meron po tayong 30 million families by 2030. Magkaroon po tayo meron po kaming financial campaign. So financial education, it's not an option na ngayon. Kasi kailangan natin yun kasi mayroon tayong mga kinikita na minsan hindi natin na ma-manage na maayos. Minsan po ay napunta lang sa wala. So it's a necessity. Kailangan siya ngayon. IMG is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. So kayo po na nandito ngayon, na nakikinig at nabahagian namin sa aming campaign, ay congratulations po kasi kasama na kayo dito sa 30 million na to. So napakainam po na tayo ay makibahagi o makibaka din po dito sa kung ano po itong bago na to. So hindi po tayo mananatili lang na kung ano lang yung alam natin. Mas maganda din po na marami pa po tayong information na pwede din nating malaman. Ayan po, ano po bang mission ng aming kumpanya? Ang mission po ng aming kumpanya, ang International Marketing Group, is to help every family achieve financial freedom. So, bakit, Ma'am May, napakaiksi naman ng inyong mission? Mas maganda yung mission na maiksi pero compact po siya. Ano po ba ang aming focus? Every family, means tayo ay isang pamilya, kasama po tayo doon. Tayo pong lahat, individual, pamilya man. So, pag sinasabi nating achieve financial freedom, bakit po ba ako kasama dyan? Opo, kasi globally, ang pinaka number one problema po natin dito sa ating mundo na lang, sabihin natin, kasi walang country ngayon na hindi po sila nagsa-struggle ng kanilang finances. So, financial freedom, dito sa IMG, ito po yung aming focus kung saan ituturo namin sa inyo kung paano po tayo magkaroon ng financial freedom. So, makinig po tayo. Alam ko marami tayo dito matutunan at saka mas mainam na rin, sabi nga nila, mas maganda pag may alam tayo para hindi po tayo naluloko. So pag sinasabing ma-achieve natin yan, be positive lang tayo kasi talagang ma-achieve po natin yan. So kami dito, ang aming mission is matutulungan po namin kayo. A challenging future. Nakikita po natin, no? A large number of Filipinos will face increasing challenges in 4 major areas. So sa 4 na areas na yan yung pinaka ating mga challenges. So, an uncertain labor market. Ngayon po, mga makina na, kung tingtingnan natin, kung tatawag tayo, mga call center, mga hindi na yan tao ang ating naririnig. Kung hindi, ano na yan siya, automated machine. Parang pre-recorded na yan siya. So, wala na, hindi na kailangan ng tao. So, automation and powerful software, yan na po yung ang magre-replace sa atin. So, tayo, kung saan tayo ngayon nagtatrabaho, might as well, baka mamaya wala na tayo diyan sa ating kinalalagyan na yan kasi meron na pala silang dinidiscover na mga machine para papalit sa mga tao kasi mas less po yung gagastusin nila. Like mayroong isang country na may robotic nurses na ginagawa nila. So sa mga COVID na patients, yun po yung pinapaserve nila, pinapabigay ng gamot, which is yan po ang ginagawa namin.
nagbibigay ng pagkain or something na makaka-penetrate doon sa COVID na patient. So baka balang araw or in 2 years or in 3 years, wala nang nurses na kailangan kasi may mga robots na sila na yun. Kasi ang robot, hindi naman sila natatablan ng mga virus na yan. So napakainam na ngayon pa lang iisipin na natin yun. So makaprepare tayo kung ano man ang ating kailangan i-prepare. So pangalawa, low savings and high debt. Marami po tayong withdrawal kaysa ating ipon. So withdraw tayo ng withdraw, ibig sabihin mas malaki yung ating ginagastos kaysa ating sinisave. So ano po ba ang pakay ng isang IMG company is to teach you how to save, not to spend. Okay? High cost of education. Ngayon po, napakamahal magpaaral. Yung anak ko ay nandiyan na sila sa Pilipinas, libreng-libre sila ngayon dyan. Ang isang taon nila parang nagpapaaral ka na ng 4th year college. So, ibig sabihin, nakatapos na yung college dito, ano pa lang siya, grade 1. Ganun po katindi ang mahal ngayon ng pagpapaaral. So, paano pa? Kung after 2 years, after 3 years, or after 5 years, napakamahal na po ang babayarin ng ating pagpapaaral ng mga anak. Increasing cost of living. Ngayon, ang bigas napakamahal, lagi po nating naririnig. Uy, Noy, nganong wala pa man ka hindi ka pa naman nag-asawa? Kung sa Bisaya pa, wala pa man ka nagninyo, hindi ka pa nag-asawa. So ang sinasabi kaagad, mahal po ang bigas. Talaga naman pong totoo. So every year or ano ba ang patakaran dyan sa inyo kasi dito hindi naman tumataas yung bigas dito. So diyan tumataas siguro kahit sasabihin mo na bibili ka na lang ng bigas at saka itlog, yun na po yung pinaka-basic. Pero still mahal pa din. So kung makita natin, apart from that, may mga emergency pa. Paano kung may mga emergency, may mga repair ka? So pag nagkasakit ka pa, paano pa yon? So napakamahal kung ikaw ngayon ay magpapa-check up. So tuition fee, yan po yung mga nakaka-cause po ng magkaroon tayo ng utang. So kung wala tayong ibang option, so punta tayo dun sa utang. So dito sa IMG, tinuturuan po tayo na as much as possible, yung walang utang po tayo. Okay po. So do you know how money works? Of course, kung ikaw ay business-minded, ikaw ay businessman, ikaw ay businesswoman, alam niyo po kung paano i-work ang money. But is it in the right way? Ito po, the X-curve concept po tayo. Meron po tayong 10-20 rule. Meron din po tayong the magic of compound interest. So pag bata pa po tayo, meron pa po tayong trabaho. So pag bata pa tayo, lesser pa yung ating responsibility. So pag tayo ay kumikita, kailangan mag-start na tayo mag-ipon para pagdating ng araw, pag tayo ay tatanda na, less na yung magiging natin kasi may ipon na tayo. Pero kung wala, habang tumatanda tayo, pataas ng pataas din yung gagastusin natin kasi kamo magkakasakit na tayo. Pag nagkakasakit na tayo, yun na po yung lagi tayong pupunta sa hospital. So padagdag ng padagdag ang ating gastusin. So kung hindi tayo naghanda sa ating pagtanda, wala na kasi we cannot able to work, hindi na tayo kumikita. So paano pa po yung ating gagastusin? So the 10 and 20 rule, ano po ba yan? So you may need at least 10 times of your income to properly protect your family. So kung ngayon nga sa situation ko, wala man nga akong 30 times, so yung 10 times pa. So paano yon? But dito sa IMG, we are going to teach you to how, kung paano po yan siya mangyayari. You may need at least 20 times of your income to have enough for retirement. So kung wala nga akong 10 times, paano pa po yung 20 times? Paano po yan? So dito, tuturuan din namin kayo sa IMG kung paano po natin ma-achieve yan. Wala pong imposible. Ang sabi natin, pag kung anumang klaseng sitwasyon meron tayong solusyon dyan. The magic of compound interest. Ang ibig sabihin, pwede kang mag-invest, mayroon tayong 4%, meron tayong 8%, meron din tayong 12%. So, ikaw na pong bahala kung saan po ikaw dyan ang gusto kong doon ka sa mas maliit. Kung doon ka sa mas malaki, doon tayo sa mas malaki. Kung doon naman yung nababagay na. Kumbaga, pwede nating mai-afford. So, meron pong rule dito para sa akin, what do the wealthy know that normal people don't? Of course, kung kaya nila, kaya din natin. So, wala ditong pinipili. Pag ikaw ay marunong at maalam pagdating sa financial at ikaw ay nag-aral, bakit paano mo siya ipalago, talagang wala pong imposible. Tayo po ay magkakapareho lamang. But ang atin lang dito, ang lamang lang kasi yung mga mayayaman at gusto magpapayaman, they are willing to learn pagdating sa financial. So tayo, kung limited lang tayo, ang sinasabi natin,
kasi wala akong alam. So you are not putting yourself na matuto ka para ikaw ay nandoon sa sitwasyon. So nasa atin na yan. Next po, do you know about savings and investment? Kung tatanungin ko kayo, pag sinasabi ninyong savings, ay of course, bangko yan, naglalagay ng pera. Investment, ay hindi ano yan, bumibili ng bahay, mga sasakyan. So, paano ba siya mag-work? Na-realize ba ninyo yun? Na people will face the problem living in a long life without adequate income. Kasi, hindi tayo maalam pagdating sa mutual fund work. Pag sinasabing mutual fund, baka iniisip ninyo, ano po yan, kapatid, kasi kailangan malaking pera yan kasi mutual fund yan. Hindi po. Sa halagang 500, makakapag-umpisa po tayo ng mutual fund. At kung tayo ay maswerte, katulad ninyo ngayon, na napag-aralan natin kung paano ang pinansyal, talagang magkaroon po tayo ng magiging ano po tayo, mag-i-elevate po tayo, magli-level up po tayo. So, ayun po. Do you know about long-term care? So pag sinabi nating long-term, patagalan. So patagalan at pag sinabi mo, uy, tatanda na yan. What if you live too long? Kasi siyempre tayo, pag nagkakasakit, nagpapagamot kasi gusto natin talagang hindi pa tayo mawala sa mundo kasi meron tayong mga pamilya. So long-term care to provide your health care when you retire or when you stop working. Someone to take care of when you get old. So yun po yun. Kung ngayon pa lang nag-umpisa ka na, long term eh. So pagdating ng panahon, pahaba ng pahaba, palaki ng palaki yung iniipon mo. So pagdating ng araw, pag ikaw nagkasakit, tumanda ka na, hindi mo siya alalahanin kasi merong ano sa iyo, merong nagtawag dito, magbabayad sa iyo. Paano po dito? Do you expect the government or your children take care of you if you live too long? Of course, hindi. Kasi ang government, meron din yan siyang limited lang na time. Like yung ating mga matatanda, meron silang mga card na binibigay. So yung card na yan, ang percentage kung bibili sila sa pharmacy or kung saan man sila bibili, hindi yun lahat. Hindi yun siya lahat ibibigay ng gobyerno. So limited amount lang siya at limited time. So your children, of course, if they have their own family, hindi ka na nila yan aasikasuhin kasi they are going to take care of your family. So kung meron man siguro matulungan ka, but it's not long, it's not lasting, it's not in longer time, maybe in a week or in a month, napakataas na po yung taon na ikaw ay aasikasuhin. So kung wala kang ipon, talagang mapunta tayo doon sa mawala talaga. So dito po, a new world of possibilities, the era of informed consumer. So ito po yung ngayon na nararanasan natin since pandemic, lahat puro tayo order. May Panda yata kayo dyan sa Pilipinas. Dito naman sa amin, Talabat. Pag nagsa-shopping kayo, di ba? Shopee yata ang tawag dyan. Ano pa yung mga iba sa Pilipinas? Sorry kasi parang ang tagal ko nang hindi nakauwi dyan. More than 10 years na, malaking pagbabago. Hindi din ako masyado informed kung anong merong company dyan. You just download and then you can order through online. Ganun po diyan. From do it yourself, kung ikaw ay mag-travel, kung ikaw ay mag-shopping, may eBay and Amazon, kung ano pa po yung mga SNR membership, to people learning how to get better deals, order ka lang through telephone. So, ang IMG, mayroon din kaming platform na ganyan. So, a new concept in financial industry that assist people who want to help themselves in building their financial foundation. So kami naman, dito din kami sa finances kung paano ninyo isi-save instead of kayo ay naggumagastos. So get educated on all aspects of personal finance, have access to hundreds of financial products and services. So kung ano po yung katulad ng gusto nyong mai-avail na meron kayong mga membership, ganun din po dito. Kaso nga lang, sa IMG, pang malakihan na kumpanya. So hindi ko naman sinasabi yung ibang kumpanya ay ganun laang. But dito, you will see along the way sa ating pag-aaral ngayon, makikita po ninyo. So hindi po ako nagsasabi lang, kung hindi, I want to show you kung ano ba talaga ang meron sa IMG. Save money on a various products and services, ganun din po dito. Earn commissions by sharing their know-how with customers in this fast-growing industry. So you can learn and earn in the financial industry at the same time. So mag-actual portal po tayo, ipapakita ko po sa inyo kasi isang membro na ako ng IMG at nandito na po ako ngayon naging financial educator, meron akong portal. So ibig sabihin, once you become a member, meron silang ibibigay sa iyo na account
meron sila ibibigay sa iyo na password, which is you are the only one can access. So kung meron ka nito, ikaw ay magmembro ng IMG, napakaganda kasi makikita po ninyo kung ano po yung sinasabi ko na IMG. Baka sabihin nyo, ano ba yung IMG kasi na yan? Ano bang mga benepisyo yan? So ito na po, titingnan natin. When you become a member, bibigyan po kayo ng user ID at meron po kayong password. So ito po yung akin, nagpapatunay na ako po ay isang membro ng IMG. Ayan po, meron po kayong ganyan. Tapos, meron kayong sariling portal na which is ikaw lang ang makapag-open. Tapos ang iyong transaction, ikaw at ang kumpanya. Ayan po, legit po ako na member. Ito po ako, ayan po ang pangalan ko. Ito po ang aking user ID. So dito po, nakikita ang iyong mga benefits. Ayan po. Ang Soldivo Funds, ito po yung isa sa financial industry na malaking kumpanya. Ang member nito ay mga blue chips company, which is I will tell you later on kung ano pong mga company yan dyan. Once you become a member, immediately meron po silang 1,000 na i-open sa iyo sa mutual fund. So ano po yung sinasabi ko kanina, na pag sinabing mutual funds, hindi ibig sabihin sa mga mayayaman lang. Katulad din natin, pwede tayong mag-avail. So nung ako ay nag-member, binigyan ako kaagad ng nag-open account na ang IMG sa akin sa Soldivo. Ang napakaganda kasi when you are a member of an IMG, kung outside IMG ka tapos ikaw ay mag-invest sa mutual fund, talagang meron silang akin, nag-open na kaagad si IMG para sa akin. So on the same time, naibili na nila ng, ng stocks. So wala po akong ginawa kung hindi sila na po ayan, meron na po akong shares na 1,401. Kasi 1,000 ang ibinigay sa akin. Yan po yung inopen sa akin ng kumpanya. Sorry po. That time, nung in-invest nila, medyo mahal yung stocks that time kasi tingnan nyo po, 0.7136. Pero ngayon, mababa po ang palitan. Kaya kung mas maganda sa ngayon na time na mas mababa yung sa stock market natin, mas maganda ngayon tayo bibili kasi mas malaki yung mas marami yung mabili mo, syempre kasi mas less yung ang presyo niya. So mas marami pag the time na kung i-redeem mo na yan siya, mas marami ang share mo, mas malaki yung kikitain mo. So pag in case ikaw ay mag-add, like ako gusto ko mag-add by this week, mag-add subscription lang po tayo dito. Ibig sabihin, mag-a-add tayo ng ating mutual fund kasi gusto nating palakihin yung ating ating pera. So dito po yan siya. So kung gusto mong mag-add, i-search lang yung agent code mo, which is yung aking code 134791 ME. 134791 ME. Ayan po ako. So kung mag-add din naman ako ng pera, kay Ma'am Marga, alam po ito po yung gusto mong matutunan. Ayan po, IMG Soldivo Fund, Growth Fund, diyan po kayo maglagay. So kung magkano po ang ilalagay ninyo, either ayan, ikaw po maglagay. Kung maglagay ka dyan ng 1 million, nasa sa iyo na po. Then, mag-next ka lang. Ganun po. And then, if in case sabihin mo naka 5 years ka na, parang I want to take money from a mutual fund, madali lang po. Meron po tayong button dito. You don't need to go to the bank. You don't need to go to the office. So it's just DIY nga, do it yourself. You are the agent of your own. You are the manager of your own money. You are the one handling everything of your own. So hindi mo masabi na, ay, gusto ko pang magbiyahe, ang layo-layo pa ng IMG office na yan or ano bang bangko nila. So wala po tayong ganyan dito. Less stress-free ba, kumbaga, or kahit natutulog ka, nahiga ka lang, wala nakapajama ka lang, hindi ka naka-office or hindi ka naka-bihis, hindi ka nag-toothbrush, hindi ka naghilamos, pwede kang mag-redeem. Milyon ang nire-redeem mo. Tapos hindi ka naghilamos pa kasi kagigising mo, gusto mo lang naman ng milyon. Diyan ka lang po, request mo lang. Tapos, ilalagay mo lang date request, ano ba yan siya, shares, tapos status, maglagay ka lang kung magkano po yung iyong i-request. And then, i-send mo yan siya. Pag send, just wait for 2 weeks. Ang 2 weeks na yan, yun yung processing duration nila. So, mag-send lang sila sa iyo ng email na
natanggap nila yung iyong redemption, tapos in 2 weeks time you need to wait, and then pag may i-release na rin nila sa inyo yung pera, magme-message po ulit sila sa inyo. Kaya napaka-importante yung email ninyo na activate talaga siya. So ito po yung nagiging problema namin before, kanila Ma'am Marga sa mga email. So ngayon, naintindihan na po niyo kung bakit napaka-importante po yung email na activate. So yan po siya. Kasi pag hindi yun siya na-activate, wala kayong communication na marireceive galing sa company. So yun po yung means of communication ninyo. Pwede kayong tumawag naman doon sa call center nila, but kung meron kang email na mas madali, mas okay din siya. So ito pa po, bukod sa doon, kung nakita niyo na maganda na yun itong mutual fund, kasi mostly ang sumasali dito, gusto nila ang mutual fund. So meron pa, hindi lamang yun. Itong Fidelity Life, ito po yung tinatawag natin dyan sa Pilipinas na St. Peter. Meron St. Peter dyan. Alam ko familiar kayo dyan kasi ang aking pamilya, St. Peter na sila, fully paid na sila. Pero dito, when you are a member sa IMG, ano lang siya, you need to pay for a 500 additional doon for one time. You will have 50,000. So why you need to pay for 950 in St. Peter for 5 years? So, magkano yung 5 years for 950? Ang tagal mo pa siyang binabayaran. While here, you become a member in IMG, magbayad ka lang ng 500. So, meron ka ng Fidelity Life. So, ang pangalan sa amin Fidelity Life, kung doon naman sa iba, ay St. Peter. So, if in case katulad ako, na-claim ko na ito. So, ipapakita ko po sa inyo para mapapatunayan ko na talagang legit ito. Ito po. Pasensya kasi medyo maano yung ating loading ngayon, but ayan. Medyo matagal. Sorry po. Ayan po, na-claim ko na siya. Nakita ninyo. Certificate of Membership. Ayan po ang aking pangalan. So if in case may mahitabo, Lord, please wag naman sana, di ba? Merong mangyari sa akin, so makukuha po ito ng aking mga anak kasi sila po ang aking beneficiary, the 50,000 in cash, or pwedeng ano siya kung meron din tayong kaagapay na ibang kumpanya na para po magtulungan. So but this one is my certificate that nagpapatunay na ako ay isang membro at makiklaim ko po yung Fidelity Life. When you are a member, meron na kayong ganito. So kung nagpaplano kayong kumuha ng anong tawag nung diyan sa Pilipinas, wag na kayong kumuha noon. Kasi ito pa lang sa 500 lang na binabayad mo, ayan, meron ka ng Fidelity Life. So the Everest, ito po siya ang sinasabi ko na magkaagapay yung dalawa. In case may mangyari doon sa ating member, si Everest, tatawagan lang siya for our memorial services. So sila po yan. Either kung ang magastos ng Everest doon sa pagpaayos ng kanyang bangkay ay 20,000 lang. So you still have the 30,000 doon sa Fidelity Life. So paano po natin ma-claim ito? In every button, doon po sa mga nakalagay na yung mga ating benepisyo, i-click lang siya kasi doon po natin makikita kung ano po yung ating policy. Ayan po. So if in case, ayan lang po ipakita ng mga anak ko kasi sila yung beneficiary ko. So ipapakita lang nila yan. Ayan. So aasikasuhin ka na. So parang St. Peter din sa atin, but St. Peter is you are paying more than here. So kung ikaw ay membro dito inside ka sa IMG, ito po yun ang isa sa maganda na benefits mo. Ayan po. Ang kasunod, Manila Bunkers. Ito po yung Personal Accident Insurance. Kung ikaw ay isang membro ng IMG, automatic, meron kang Personal Accident Insurance. So you are inside the company, everyone is taking care of. So yun po yung aming kahalagahan dito sa lahat ng magiging membro. So ako, kung mapakita ko sa inyo ang policy, ang kinuha ko kasi kung makita niyo 600,000 yan. Pero kung kayo dyan sa Pilipinas, 100,000 siya at first. So bakit 600,000? Kasi ano po ito siya, international code na sinasabi dito sa abroad. Marami kaming additional na mga benefits na nagbabayad ka kung ikaw ay kumukuha ng international na policy. So, ano po yan? Ayan po ang aking policy. Nakikita po ninyo, legit po yan. From Manila Bunkers, nag-member ako ng IMG. Binagyan ako immediately ng
aking insurance na kontrata. Ayan po ang aking pangalan, yan po nakasulat ang aking beneficiary, ang aking dalawang anak. Accidental death and disablement. Nakikita po ba ninyo yan? 600,000. Kasi ano ako, nandito po ako sa international code po yan. Sa accident, medical reimbursement, meron ding 100,000. And burial benefits, may 100,000. So nagbayad ako ng Fidelity, meron akong 50,000 doon. Plus dito pa sa Manila Bankers, meron pang 100. So ang matatanggap kaagad ng aking mga beneficiary, 600 plus 200 plus 50 na siya. So hindi ko iiwanan ng aking mga anak na luhaan. Gusto ko makapagpatuloy sila sa kanilang buhay. Ayan po, additional ng aking mga benefits. Ayan po siya. Kung makikita ninyo, yan, pwede ako makapakita ng local na, membership plan kasi ito po yung nasa aking portal kaya ang kinuha ko po pang abroad po siya. So ayan po lahat ang matatanggap nila bukod pa doon. So napakainam po na pinaghandaan natin yan kasi hindi natin alam ang ating buhay kung kailan tayo anuhin ng Panginoon. So ayan po, napakaganda. Kung ikaw po dito ay local, ayan po naka-display po dyan. If you're a member, immediately meron po yung naka-display kung ilan po ang inyong coverage. Sorry po. Ang next po, kung ikaw ay member ng isang IMG, meron po tayo dito sa Vision Care, Made Easy. Nagkaroon po tayo ng mga discounts. So ano po yan? Since Vision Care, alam natin antipara, antiuhos, or glasses. So tayo bilang mga may edad na, inaamin ko naman yan na medyo na talaga gumagamit na po ako ng antipara. So, eyeglasses. So, nung nagsali ako dito, ito lang po yung gusto ko talaga kasi nag-eyeglass na ako dito, nag-reading glass na ako. Since ang binili ko ay napakamahal, so nainganyo ako na mag-member dito kasi ito lang yung gusto ko. Grabe no, napakababa. So anyway, kung meron kayong Vision Care sa area ninyo, pwede kayo immediately when you are a member, pwede kayong makapag-claim na kaagad. In every year, meron kayong dalawang frames. Eye frames lang. Hindi na sinasama yung lens kasi syempre hindi naman pwedeng i-generalize, ibigay ng company yun kasi kanya-kanya po tayong grado sa ating mga glasses. So ito po yung akin, kung pupunta po ako ng Vision Care, ito lang po yung ipipresent ko. So kung makita ninyo dito sa aking details, wala pa po akong claim. Free frames availed, zero pa po siya kasi since member ako last pa lang, hindi pa ako nakauwi sa Pilipinas, yun po noon. But ngayon nagbago na yung policy. Even I am here, I can still avail. So ayan po, ipapakita lang ninyo yan. So napakainam po libre lang siya samantalang ang mahal-mahal po ng glasses ngayon. So apart from that, so titignan ninyo dito kung mag-claim na kayo. Hindi na kayo pupunta ng mamili pa kayo dun or something. Dito pa lang makita na ninyo. So naplano na ninyo kaagad kung anong klase, anong type, anong style ang inyong gustong i-avail. Click lang ninyo yon kasi may sariling portal naman kayo. So then you choose the frames that you want. So it's starting from 2,500 until 6,000 meron po tayo. So kung mag-avail ka doon sa pinakamura, nasa sa inyo na yun. Pwede kayong mag-avail up to the highest. Kasi free naman ang frames natin. So you only need to pay yung ating lenses. Ayan po, kung ikaw ay masyadong Jeprox, ikaw naman ay masyadong maka-millennials, so lahat po ng style nilagay nila dyan. Kasi kung ano po yung pipiliin ninyo, free lang po yan. Anong pipiliin ninyo ay yun pong talagang gustong-gusto ninyo. So ayan po, libre yan. Bilang isang membro ng IMG. So mayroon po bang isang kumpanya na magpa-member sa inyo, kukuha kayo ng insurance at tinitake care kayo kahit sa salamin ninyo? Kasi alam nila, aminin na natin, magkakagurangers na tayo. So kailangan nating magsalamin. So even that one, the company is thinking about the members. Napakaganda. So di nga po ba? Kaya ako sumali sa IMG because ito, natatawa man kayo pero totoo yan. Totoo yan. Kasi gusto ko ng salamin. How much I bought almost 10,000 ang aking salamin. Samantalang dito, ilibre lang sa akin. Oh, so syempre, gora na ako. Dalawa pa. So, every year, kasi member na ako, itatapon ko na lang siya. Kasi mayroon naman on the next year. So, grabe, no? Sabihin nyo, ang yabang naman yan niya. Pero hindi po ito kayabangan kasi totoo po. Ayan po ang pinapakita ko na. So, pumili ka dyan. Then sa mga ibang membro na
walang vision care doon sa area nila, walang mga optical na, affiliated ng IMG, pwede niyo itong i-download ang prescription form katulad ako dito sa abroad kasi syempre nasa Pilipinas. Kung gusto ko nang i-avail, pupunta lang ako ng optical clinic or optical doon sa nagbebenta. Papirmahan ko lang ito sa doktor. Tapos, isi-send ko siya sa IMG, i-reimburse nila ang aking nagagastos. Kainaman po. Before, wala pa. Pero ngayon, anywhere, wherever you are, pa-filled up mo lang ito, and then, i-upload mo siya. Ikaw lang din po ang mag-upload kasi ikaw naman ang may-ari ng system mo. Wala ka namang agent. You are the agent of yourself. So, napakainam po ba? Grabe, lahat pati yan ginagawa nila kasi gusto nila hindi po mahihirapan ang kanilang membro. Kung hindi, masyado tayong komportable sa ating kinalalagyan. Turuan pa tayo paano ang pag-ipon. Turuan pa tayo paano ang mag-save. At the same time, pati yan siguro iniisip nila, baka dumami na ang pera nito, hindi na makikita yung kanyang mga numbers. So kailangan pati salamin, ipo-provide natin. Grabe, So hindi mo talaga ma-expect na may mga ganyan pala na kumpanya. So ito, asset preservation services. So kung ikaw ay marami ng kayamanan kasi you are in IMG na. So syempre payaman tayo ng payaman ay talaga namang kung mayaman tayo kasi yayamanin na talaga tayo. So kailangan i-assist kayo sa company natin. Titingnan nila paano i-preserve yung iyong mga ari-arian para sa pagdating ng araw in case meron kang ipamana kay ate, meron kang ipamana kay kuya or kanino mo siya ipamana para easy na lang siya, wala na kayong aayusin. Kung meron kang lupain na kailangan mo siyang ipapaayos, basta for asset preservation services, they are going to assist us. Mamarga, alam mo na, kasi marami kang assets, ito po yung kailangan mo. So, napakainam po na meron tayo nito. Kung gusto nyo mag-avail, ganyan. This is ang ninyo, gagawin ninyo. Ayan po. So, just click para lang tayong ATM machine dito. Di ba? So, ayun po. Ang kasunod dito po tayo sa Newracas. Ito po yung e-wallet ng company. Anything po na meron kayong mga reimbursement or something ganon, dito po nila yan ipinapasok. And apart from that, kung ikaw ay mag-serve din as katulad namin, tapos mag-share ka rin sa mission ng IMG, at ikaw po ay sa requirements nila, mayroon kasi silang requirements. So pag yun ay na-meet mo ang requirements nila, the company will be happy sa iyong performance and they are going to give you the reward. So ano po yung mga rewards na yan? Of course, marami po siyang form, marami po siyang mga tokens, marami po siyang kung ano po yan, mga seminars or mga trainings academy like what I availed last time. So meron din siyang monetary. So pag sa monetary, ito po yun, dito po nila dinadaan yun. So kung ako, meron akong na-receive today and I think that for that blessing, unexpected blessing. So since ito lang, nag-share lang ako, nagiging speaker lang ako, but the company is giving me the reward, napakainam po. So nakatulong ka na, tinulungan ka din. So ganun po yun, two-way talaga siya. Kasi when you help, and then there is help also coming back to you. So when you help and someone is blessed, then there will be a blessing coming back to you. So alam ko, agree kayo dyan kasi tayo ay mga believer tayo sa Panginoon. And I just want to tell you, ang mga CEO natin dito, they are Christians and they are really a believer. So ang pagtulong po nila ay talagang nasa puso. Hindi lamang po it's because about money, because that money will come after. So the most important is to share the mission. So wala pong kumpanya na nagbibigay sila ng mga benepisyo. Siguro meron mang some, but kung itong benepisyo na naibigay ng iba, pasalamat na lang din tayo. Maliban na lang kung ang dami nilang sinasabi in an easiest way, so malalaman natin, scam na rin yun. Kasi walang easy money dito sa mundo. Kailangan paghirapan mo. So itong Kaiser Medical Center, meron tayong Kaiser Medical Center sa Manila, meron din tayo sa Cebu, and soon to be open in Davao, and I'm going to declare that it will be happening and it will be open soon also in my place in Dipolog City at alam ni Ma'am Marga yan, and I really pray for that going to start, and now
there's nothing impossible kasi God will never answer no, it's always yes. So when you ask, alam ko God will give it. So there will be a Kaiser Medical Center na kung saan pwede kayong pa-check up ng libre. So paano po ninyo ma-avail? I-download lang ninyo ito or sorry po, ipiprint ninyo siya. As long as pupunta po kayo doon, meron po kayong patunay. So ako po, anytime pupunta ako sa Kaiser Medical Center, ayan po, ipapakita ko lang yan. Ano po bang ma-avail natin sa Kaiser Medical Center bilang isang membro ng IMG? Free check-up po tayo. May mga discount din tayo sa kanilang mga services like X-ray, like laboratory, mga dental procedures. So since ikaw ay member, grabe ang iyong mga benepisyo. So kung ikaw ay single, nagme-membro ka sa IMG, kasama mo ang mga magulang mo at ang iyong mga kapatid. Kung ikaw naman ay married, ang iyong anak at ang iyong esposo. So punta kayo doon kahit everyday, libre, free check-up lahat at may mga discounts kayo sa mga services. So ngayon, kung titingnan natin or baka na-experience niyo pag nagpa-check up tayo, magkano ba? Every visit yan siya. 300, 400, to maximum of 600, even 700, depending on the specialty ng doktor. Follow up again, you need to pay. After 7 days, kung nag-follow up ka, yun ang sabi ng doktor, 7 days kasi magkakapera yan sila doon. So pag nagkakapera sila, siyempre, ginagawa nila yung date na hindi na-cover sa iyong follow-up, yung mababayaran mo. So come after 7 days kasi kung you will come before 7 days, you're still free. So ganun po yun ang labanan dyan sa pagdating sa medical. But when you are an IMG member, the Kaiser is free. You go and do the checkup every month, every week, every day, morning, evening, you are free. And we have a very good doctors doon po sa ating mga medical centers. Ayan po siya. So Dominate Tools, ito po yung Dominate Tools, ito po yung system na ginagamit namin ngayon dito sa IMG. Kung ikaw ay magjo-join sa IMG at magiging katulad ko na magiging financial educator, ito lang po yung aming pinaka tools na dito kami natuto, paano namin palaguin, paano pa kami magiging matuto pa at magbahagi ng mission dito sa IMG. Andito po lahat. I-click lang yan, maraming trainings dyan, marami po siyang mga information, loaded just information pagdating dito sa kumpanya. So when you are a member, you have all the access sa lahat ng system. Bibigyan kayo ng system ng IMG, bibigyan kayo ng sarili mong, ikaw ang manager sa sarili mo. Kumbaga, if you want to put up your own business, this is the best business na matatawag ko. Kasi may system ka, ayan no, binigay na sa iyo lahat. So, kung sasabihin natin unique at napaka-unique ang IMG. Ayan po. Ang kasunod naman na benepisyo, napakaganda naman ni Sino bang gusto na hindi magkaroon ng sasakyan? Siyempre, nitong pandemya ngayon, mas gusto natin na nakomportable tayong nagbabiyahe. Kasi ngayon, hindi ka naman sa motorcycle, hindi ka naman pwedeng dalawakan. Kasi kailangan isahan, pag mayroon kang sasakyan, at least 4 kayo. Kung mag-asawa at may 2 kang anak, o pwede sila doon sa likod. O, diba? Kasi ngayon, bawal ang kinahanglan, may distancing tayo. So, ito, i-avail mo to siya. Ang IMG ay, siya ang idadaan natin siya sa IMG. Pupunta lang kayo sa isang dealer ng sasakyan, tapos kukuha lang kayo ng quotation, idadaan natin kay IMG, siya na po ang bahala. And there is already a history na nangyari. Kumuha ng sasakyan na bago, it cost $1 million plus, but naka-discount po sila ng 100,000, 120,000 to the maximum of even 200,000, depending din doon sa sasakyan na kinukuha ninyo. So, mas malaking amount, mas malaki din ang inyong ma-avail, madi-discount. But they are, kinahanglan bago siya, hindi po siya yung second hand. Kasi not guaranteed na po yung second hand. Dito lang tayo sa bago. So, i-click lang ninyo dyan. Mayroon din tayo nandyan, So, kung gusto ninyong malaman na totoo kaya yan, yung sinasabi niya, totoo kaya? Yes po, mayroon po tayong mga testimony, nag-member siya, kumuha siya ng sasakyan. O, tingnan ninyo. So, marami po yan. Pwede ninyo yung buksan at tingnan ninyo, pwede pala tayong magkasasakyan dito. Maganda ito. Nagka-business na ako, magkasasakyan pa ako. At kailangan ko yan kasi sa aking mga delivery. Ayan po. So,
nakita po ninyo, ayan, marami po yan. Kung ikaw ay magme-member, i-explore po ninyo ang portal ninyo, makikita po ninyo. Pili kayo, since nasa IMG ka na, nagkakaipon ka na, nawala na yung utang mo, so makakabili ka na ng ganyan. But kung mag-do ka sa business dito, there's nothing impossible. Even the car is free for you. So talagang imposible, but dito sa IMG hindi po. We are a unique company. Ayan po. So next, na iyong mai-avail dito sa IMG, ito pong Kaiser International Healthcare. So mamaya po pag-usapan natin yan kasi medyo mahaba-habang topic yan. Tatapusin lang muna natin dito sa ating mga ibang benepisyo. Ang Bolt Assurance, ano po ba yan? Ang non-life insurance. Ano pa yung non-life? Yan po yung bahay, yung sasakyan, yan po yung lupain, mga property at nagta-travel ka, ayan po. Kung may property ka, so gusto nyo pong, di ba lahat po may insurance ngayon, ang bahay nyo may insurance, ang business may insurance, ang yung sasakyan may insurance. Ang tanong, ang car mo may insurance kasi every year yan, nagre-renew tayo ng car insurance. Yung driver, meron bang insurance? Yung may-ari ng sasakyan, meron bang insurance? Minsan, napakaano pong isipin na mabuti pa yung sasakyan pag nagasgas or nabangga yung sa gilid, talagang dalahin ka agad doon sa pagawaan. Kasi may insurance sa sasakyan, binayaran yan eh. Every year pag nag-renew, binabayaran yan eh. So kumusta naman si driver o yung kumusta naman si may-ari, may insurance ba? So yun po yung masakit. Kung inaalagaan natin yung sasakyan natin, bakit hindi rin natin alagaan ng ating sarili? So importante yung ating sarili. Ang sasakyan, pwede yan siyang papalitan. Kung yan man siya ay mayupi-yupi, pwede yan siyang aayusin, tagpi-tagpin. Pero yung katawan natin, yun na. Yun lang. Diba? So, kailangan meron din tayo. So, pagdating sa pag-travel, kung po sasakay tayo, magta-travel tayo, pwede tayo mag-claim dito. So, what we are going to do, i-start lang natin, mag-quote tayo ng ganyan. If in case, meron din kayong sasakyan na for insurance din siya renewal, meron tayong mga accredited din or affiliated na insurance company na wherein ikaw din po ay magkaroon ng discount sa inyong pagpa-renew. Meron pong isang member na nagpa-renew siya sa sasakyan niya na it cost almost 20 plus, like 28,000. So nagpa-quote siya dito sa IMG. Magkano po ang binayaran niya? Supposed to be 28 but nakali siya ng 18,000. So 10,000. So palagay mo na lang, meron siyang binayaran na 18. So 10,000 ang kanyang nabayaran. So nag-member na siya ng IMG kasi mas lesser pa yung binayaran niya. Naka-discount pa siya, nag-member siya. So ano pa ba ang gusto mo? So dito na tayo kasi nakakales na tayo bukod kasi hindi natin siya ma-execute, hindi natin siya ma-avail kung tayo ay outside sa IMG. So pag dito tayo sa IMG, lahat yan ay ma-avail po natin. Ayan po. So sana mamaya kung meron tayong mga katanungan dito, sasagutin po natin yan. Ayan po yung mga major na mga benepisyo. So marami pa po tayo kasi we have 48 benefits na po dito sa IMG but nag-ano lang kami na ang tawag nito dito tayo nagdi-discuss kung ano lang yung pinaka-major but the rest there are still more. Okay po? So balik po ako doon sa aking presentation kasi tapos natin sa portal. So pag ikaw ay isang membro ng IMG, meron po kayo na portal na ganun. Ayan po. Ang next slide natin ay ito po siya yung tinatawag natin na sorry at nakabalik ako. Ayan. Yung sinabi ko kanina doon sa mutual funds na meron tayong mga blue chips company, ito na po siya. Top 10 lamang ito. Pero marami po sa financial industry na mga kumpanya. But the IMG, dito po yung pinaka-top 10 natin na mga kumpanya. Ang SM Investment Corporation, meron tayong Ayala Land, Ayala Corporation, Bank of Philippine Islands. Ayan po, may Jollibee International Container Terminal Services, meron tayong BDO. At nag-i-invest din tayo doon tayo sa Robinson, meron din tayong Bloomberry Resort Corporation. So ngayon, ibig sabihin kasi nag-member ka ng IMG, so ikaw dito ay shareholder ka na sa mga kumpanya na to. So in case magpunta ka ng makakita ka ng may pinatayo ang Ayala Land or SM Corporation, masasabi mo na, hindi ako nito,
investor ako yung building na yan. Kasi yung building, nag-member ako ng ING, so isa na ako sa investor na yan. Pag pupunta ka ng BPI, makita mo yung may-ari nun or mga CEO doon. Tamayan mo sila. Sabihin mo, partner, hindi ka na consumer, hindi ka na ano kung hindi partner mo na. Kasi you are investing here in ING. So, saan natin i-invest ang pera natin, di ba dito? So, we are not we are the investors, so they are partners. We are partners. Pupunta ka ng Jollibee, kumain ka doon. So, you are not just a consumer. By default, kumain ka, since ikaw ay nag-invest din dito sa ING, you are hindi ka lang consumer kung hindi ikaw din ay investor. So pag nakita mo yung diyan sa Jollibee, kamayan mo, magulat siya, bakit mo siya kinamayan? Partner, sabihin mo bakit? Kasi nag-invest ka. You are not just only a consumer, but you are already a partner. Kasi shareholder ka na dito. Ganon din sa bangko. So pag sinabi mo, ay ganun pala, parang nahihiya naman ako kasi syempre ano lang ako. No, hindi tayo nahihiya because one, kung ikaw ay membro ng ING, kung ikaw ay nagpa-member ng ING, isa po yan sa benepisyo mo. So hindi natin ikakahiya, di mga po ba? Hindi naman tayo gumawa ng masama kung hindi nag-invest tayo kasi gusto natin lumago ang ating pera at gusto nating mamuhay ng marangya na hindi tayo nanloloko. Ayan po. So next, meron ako ditong ipapakita sa inyo. So, titingnan ninyo dito at i-assess ninyo ngayon kung ano ba talaga, nasaan ba kayo, kung ano ba nangyayari sa pera na inyong dinideposito. Pakita na lang natin ito. Kunyari ito si Ma'am Marga. Ma'am Marga, ikaw po yan, lalaki nga lang yan. Pero isipin mo na lang na ikaw yan. So ikaw, si Ma'am Marga ay nag-deposit siya sa pera sa bangko. Pera niya 1 million. So ang inyong agreement doon is depositor ka. Nagsisave ka ng money doon nag-save ka ng money sa bangko. So since ikaw ay depositor, ito si bangko kasi ang iyong pera na dinideposit sa kanila, ini-invest nila yan. Saan po? Ito po sa mga company na to, government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. Doon po nila yan ini-invest. So ngayon, magkano ba ang kinita ng bangko dito? Kasi magaling silang maglaro. Kasi nasa financial, financial industry, sorry po. Meron silang tubo na 12%, sorry. Ang 12% na yan, kanino ba yan mapupunta? Of course, hindi sa iyo yan. Kasi you are just a depositor. Ang ginawa mo lang, pinapatulog mo lang ang pera mo para lang siyang nilagay mo lang sa ilalim ng unan mo. So nilagay mo doon, nag-deposit ka lang. Sorry po. Nag-deposit ka lang doon. So, magkano po ang sa iyo? Ayan po, 0.25%, hindi man lang umabot ng 1%. Kaya kahit pa naglagay ka ng 100,000, tingnan niyo po sa isang taon kung magkano lang yung inyong tubo. Hindi man siguro abot ng 1,000. So bakit doon ka? I'm not against with the bank, but this is a real one. Tingnan ninyo, kung alam ko naman kayo ay nagde-deposit, tingnan ninyo ngayon. Nag-deposit ako last 2 years, magkano ba yung tubo ko for my 100,000? So, kung merong magsabi dyan na nag-deposit ka ng 10,000, 100,000, tapos meron kang 20,000 ngayon na tubo, ibabalik ko yung 20,000 ninyo. I will dare you. Sa 200,000 ninyo for 2 years or for 1 year, bumalik sa inyo 20,000, I will give you 20,000. Maipakita ninyo sa akin. Ayan po. Pero kung dito tayo sa kabila, tingnan natin. Kung mag-invest tayo dito sa mutual fund, we called a shareholder. Hindi tayo depositor kasi hindi man ito siya bangko. It's a mutual fund. So kung maglagay ka ng mutual fund mo, dito din nila yan ini-invest. Kasi pariho lang tayo ang financial industry. Nag-i-invest lang yan sa the same company. But ang pagkakaibahan dito ay shareholder ka, hindi ka depositor. So magkano ba? The same 12%. But the 12% saan po ba yan mapupunta? Of course sa iyo kasi nagsi-share ka man dito, hindi ka man nagdi-deposit sa kanila. So nilalaro nila yung pera mo, i-invest nila yung pera mo, maibalik din sa iyo. Kasi pera mo yan. Ang pera mo, hindi yan kinukuhaan dapat. Kung hindi, pinapalago nila yan. The ING is doing this for us. Para ito yung sinasabi ko na magkaroon tayo ng financial freedom. Totoo ba ito? Yes, totoo. Meron ba kaming pruweba? Yes, meron po. So, ayan po ang pagkaibahan. So, ngayon, ano po bang pipiliin ninyo? You need to
to find kung saan ka, mananatili ka lang bang depositor o mananatili ka lang or magpunta ka na doon sa shareholder. So, ang atin pong desisyon sa nakita natin, of course, alam natin, wala talagang magsabi na mag-deposit. Maliban na lang kung doubt pa rin kayo na magiging shareholder kayo. But sa pinapakita ko sa inyo, hindi pa pinakita ni Ma'am Joanna yung kanyang mutual fund. Kung siya pa yung nag-share ngayon, malulula kayo kasi matagal na siya dito at marami na rin siyang na ilagay sa kanyang mutual fund. Sa akin, maybe one day, in 2 months time, in 3 months time, maipakita ko sa inyo ulit kung willing pa kayong willing ninyong tingnan yung aking magiging mutual fund. O di ba? Magmamayabang ako kasi talagang totoo. Okay po. How to start? Paano ba maging membro? Ma'am May Ann, ayan po, become a lifetime member, one time lifetime. So 5,500, what? Ang liit naman yan, ang dami. Meron kang 600,000 Ma'am May na magtanggap sa iyong ganito. Meron ka ng 50,000 doon sa Fidelity Life mo. Tapos yan lang, yes po, yan lang. Because dito sa IMG, hindi po kami naghihingi ng pera na para mang-i-scam. Kung hindi, this will go to your mutual fund. The 1,000 will go to your mutual fund immediately. The 4,500, that would be your membership fee. One time, lifetime. But in every month, we are going to renew our membership. Kasi syempre naman sa ating mga benepisyo, kailangan i-renew natin para magpapatuloy tayong makabenefit sa ating mga benepisyo sa kanilang kumpanya. So, 5,500, malaki. Of course, maliit. Ilang 5,500 na ba na dumaan sa ating kamay? Of course, marami na. Meron ba tayong return? Of course, wala. So, sa 5,500 sa lahat ng mga benepisyo na yun, a very unique company, which is ito pa lang po yung ibabayad niyo pero marami na kayong benepisyo. Bakit? Legit po. Pinakita ko sa inyo yung aking mga kontrata. Yung kontrata na yun nagpapatunay na ako ay legit na membro at meron akong matatanggap. So, ayan po siya. So kung gusto niyo mag-start sa ating IMG, ayan lang po yung babayaran natin for one time, lifetime. 1,500 renewal every year po siya. And you can avail all and you will be mag-enjoy kayo sa benepisyo na matatanggap niyo dito. Ayan po. Next, kung ikaw ay member, of course, ito na yung sinabi ko, mga major providers na pwede niyong ma-access. Ayan po, sa healthcare, insurance, investment, real estate, general insurance, at saka allied services. So lahat po yan, magpadala ka ng pera sa iyong kamag-anak kung saan man yan siya dyan sa Pilipinas. Go to Palawan and you will have a discount dun sa pagpapadala. Kung nagpapadala ka sa an amount of 20,000, hindi ko alam kung magkano kasi siyempre again, hindi na ako nakakaalam kung anong mga transaction meron dyan. For 13 years, hindi ako nakakauwi ng Pilipinas. Pinagmamayabang pa, no? But anyway, in this time, kasi nasa IMG na ako, kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Kasi syempre, iba pa rin dyan. So, meron kang discount. Malay mo, nagbabayad ka pala ng 120,000. So, ang nabayaran mo lang is 80 pesos na napakalaking bagay. 1 peso is really, napakahalaga. Kasi that peso will not be, the 100 peso will not be complete kung wala po yung 1 peso natin. Hindi nga po ba? So, agree naman kayo sa akin dyan. Ayan po. Dito sa IMG, we will bypass the middleman. Ano bang sinasabi ko na middleman? Di ba kung may mga insurance diyan, lahat naman siguro nakaranas ng mga insurance. Meron tayong mga agent. So dito, when you are a member of an IMG, access to the financial companies, ikaw na mismo, sarili mo, meron kang portal, meron kang gustong anuhin doon sa iyong insurance. Magpa-renew ako ng sasakyan ngayon. Punta ka lang sa portal mo. Then submit mo kay IMG. IMG will do the work for you. So napakainam, di ba? Kasi membro ka, special ka. Membro ka, isiniserve ka as ang tawag yan, kaagapay ka, ka-partner ka sa kumpanya. So enjoy discounts from the financial product you buy. So kung ikaw ay member ng IMG, mag-i-enjoy ka katulad ng sa sasakyan, meron kang mga discounts, di nga po ba? But outside IMG, kung bibili ka ng millions, syempre, wala kang discount ni kahit piso. So become your own money manager. Ayan po yung sinasabi ko. No one will be interrupting you if you will do your business. Kasi nga, ikaw may sarili kang portal, diretso ka sa kumpanya, nag-i-email ka sa kanila.
So ano pa ba? Kung may tanong ka, paano ba yung ganito? Just send an email and immediately they will reply you in 2 days, in 3 days. But at least, sarili mo, hindi mo masabi, uy, in-scam yan, ako yung speaker na yan. Paano ko kita mai-scam na your money did not pass through my hand? Ikaw mismo dumiritso doon sa kumpanya. Kung sabihin mo na maano ka man, ma-scam ka man, parang hindi naman ako papayag no, nasabihan mo ako ng ganun kasi hindi naman dumadaan sa akin. I'm just sharing you this one kasi talaga namang totoo, may portal tayo at tayo ay magpa-process ng sarili nating mga transaction. Ayan po. So ngayon, base doon ang sinasabing natin dito sa libro na to, itong una, na ito po yung sikreto. Itong nagiging ang gumawa nitong libro na to, dito po siya nag-success. Kaya napakainam po talaga niya na na-share niya ito sa atin. Hindi po siya daluan or hindi po siya very kind siya na ini-share niya ito kasi dito siya nag-success. So katulad niyan, pag mag-build tayo ng ating bahay, kung may kakilala kayong engineer, paano ba siya nag-build ng bahay, meron po tayong blueprint na sinusunod. Yung blueprint na yan, kailangan sundin natin kasi kung hindi natin siya susundin, ang mangyayari maging pulido ang paggawa natin ng building or bahay man yan siya. So ang mangyayari, masisira lang din. So dito din sa ating financial, meron din pala tayong blueprint. So kung anong nakikita nyo, ayan, pag-uusapan natin yan. So to build a solid financial foundation, ngayon ko lang ito nalaman nung nasa ING na ako kasi ang tinitingnan ko talaga when you want to have more money apart from your kinikita na sinasahod, mag-i-invest ka, hindi pala yun. So dito, natutunan ko, kaya ngayon inaayos ko na. So healthcare, of course. Ang healthcare, bakit yan po siyang nauna? Kasi health is wealth. Kung tayo ay nanghihina na, especially ikaw yung head of the family, nagkasakit ka. So ngayon, paano na yung iyong mga anak, asawa na sila yung umaasa sa inyo? Kung nagkakasakit ka, nakalib ka, so paano na kung no work, no pay ka pa? Tapos hindi naman pwede na no eat in a day, no light in a day, no drink in a day kasi si daddy wala siyang trabaho kasi no work, no pay siya, so wala siyang pera on this day. So no eat in a day, no light in a day, no water in a day. Hindi po, patuloy po yung gastusin natin. Kahit si daddy no work, no pay kasi nagkasakit siya in 1 month. So in 1 month, patuloy-tuloy po yung ating gastusin. So napakainam po na unahin po natin yung ating health. Kasi health is wealth. So pag may healthcare tayo, yun po yung healthcare natin. Siya po ang nag-aasikaso sa ating babayarin. Siya po yung nagbabayad doon, siya po yung nagtitake care doon. So kung mayroon ka healthcare sa iyong sarili, walang problema kahit nagkasakit ka, patuloy kasi hindi mo na kukunin sa bulsa mo yung pambayad mo ng hospital. Ang hirap mag-hospital ngayon, hindi ka basta-basta pansinin hanggat ikaw walay maipakitang pera. So kung sa akin lang, marami tayong naririnig na namatay na lang doon sa tabi kasi hindi inaasikaso at nang wala kang maipakitang pera. So, hahayaan ba natin na yung time na yun na ganun ay ating maranasan? So, ayaw nating maranasan sa atin at sama-salo sa pamilya natin. So, napaka-importante pala talaga ang asikasuhin natin ng ating health. So, pangalawa, protection or insurance. Bakit kailangan natin yan? Of course, kung tayo ay mawala sa mundo, tapos tayo pa yung head of the family, tayo kumikita. Paano na si ate, si kuya na nag-aaral? Paano na yung si wife? Kasi si wife or si husband na walang trabaho, na sa bahay lang at ang umaasa lang kung sino yung nagtatrabaho. Kasi mag-aalaga din sa mga bata. Rather to take katulong para mag-alaga, di ba? Savings na rin yun if in case magsahod ka. So yung si Mrs. na lang ang mag-aasikaso. Kung hindi ka protected, wala kang insurance, sinong magpapatuloy doon sa iyong iniwanan? So when you have the insurance, ang insurance siya po yung magti-take care sa iyong family. In case meron kang may mangyari sa iyo, the insurance will take care kahit si meron siyang matatanggap. So makapagpatuloy si ate, si kuya sa pag-aaral. Ang insurance siya po yung nagbibigay na kung ano po yung iniwan mo. Huwag mong iwanan kasi nalungkot na nga sila na nawala na yung kanilang head of the family, mas lalong nalungkot kasi iniwanan mo pa sila ng utang. While kung may insurance ka, nawala ka man, iniwan mo sila na malungkot, but at least provided pa rin ang kanilang pangangailangan. Kasi meron kang iniwan na insurance at protection sa kanila. So, meron pa po bang nakikinig sa akin? Baka wala na dyan ang nakikinig sa akin. Meron pa, madam. Oo, ay very good po. Salamat naman. Sana naman
up to this point of time, meron na kayong naintindihan sa aking mga sinasabi. Okay pa rin po ba tayo dyan? Wala bang thumbs up dyan? Kasi ako dito nagsasalita lang ako, concentrate ako dito sa aking sa aking ginagawa. Hopefully naman kayo po diyan ay nakikinig. Ayan po. Protection po tayo or insurance din po tayo nag-stop. So napaka-necessity po talaga ang protection kasi when we are protected, wala po. Kaya nga, sabi na sa salita ng Panginoon, if God is with us, who can be against us? So when we have God in our life, hindi talaga tayo matatakot kasi alam natin we are protected by God. So the same thing here dito sa ating financial foundation. So next is debt management. Ang utang, marami pong klaseng utang. Meron tayong good utang at saka bad utang. Good utang means ay nangungunang utang ka sa bangko, naglo-loan ka kasi gusto mong mag-invest, gusto mong magkaroon ng negosyo, but come to think that utang will not be just like that. Could be the percentage will be more than what you receive. So kailangan ingat din po tayo. So kung nakautang ka na, malaki na yung iyong na-receive at nag-start ka na ng business mo, paano ngayon kung na-mismanage mo din kasi wala kang financial education? Doon po tayo talo. So kailangan financial education is a necessity based on sa sinasabi ko previously pa lang. So again, inuulit ko siya. Mayroon tayong bad utang. Ano yung bad utang? Nakita ko si kumpare, si kapitbahay, bagong sasakyan. Kailangan mag-loan din ako, bibili din ako ng sasakyan. So you are just putting yourself na maayos kang tingnan, pero ano pala yung bulsa mo? Ayun po yung titingnan natin. So, ngayon, si ate or si ganito, merong lumabas na bagong telepono. So, kailangan gusto mo rin magpauso-uso, maganda rin ang iyong mga picture na naipost, feeling happy, feeling blessed. Are you really happy? Are you really blessed? Kasi after that picture, ano pa? Uy, utang ko to, babayaran ko to. So hindi ka pa rin fulfilling doon sa iyong mga picture. Kaya hindi ako nagpo-post ng feeling happy, feeling blessed eh. Kung hindi naman talaga ako true na happy. So pag talagang happy na ako, yun, pero hindi pa rin ako nagpo-post ng ganun. So sabi natin, poverty is not lack of money, ang poverty, but it is a lack of financial education. So dun sa utang na yan ang sisira sa ating financial foundation. Katulad ng magtayo-tayo ng bahay, pag inaanay yan siya, kasi hindi maganda ang foundation ng ating bahay, matutumba yan. So kung dito sa ating financial foundation, kung samahan natin yung ganyan na utang, anay ang utang sa ating bahay pinansyal. So, kung ayaw natin ng masira ng anay ang ating bahay pinansyal, beware of utang. But no one, walang isa sa atin na walang utang. Kahit ako may utang din ako sa bangko. But when I came to IMG, nalaman ko ito, talagang nagbago yung aking isip na talagang kung ilagay natin sa 1 or 5 lang, mababa lang. So siguro, yung ano na yun sa 5, ngayon nandito na ako sa 2 kasi talagang inayos ko na. Kasi sabi nga, since nandito ako sa financial, nandito ako sa financial industry at natutunan ko na ito, so I need to apply for myself. Kasi para saan pa natutunan ko, hindi ko naman pala siya apply. So that utang, we cannot say kasi we have different reason kung bakit tayo nag-utang. Malay mo, na emergency sa atin. But kung ito ang ating susundin, hindi na natin yan siya ma-experience. So, bad utang at saka good utang. Ayan po. So, emergency fund. Ano bang sinasabing emergency fund? Ang pinaka-best na sample natin ngayon, itong pandemya. Hindi natin inasahan ang pandemya na to na mangyayari, di ba? Lahat ba ay nakapaghanda? Hindi po. Marami ngayon ang nakauwi ng katulad sa abroad, umuwi kasi hindi na kayang sahuran ng mga kumpanya. Ako, blessed ako at pasalamat ako kahit nagtrabaho pa ako at meron pa rin akong sahod. So, paano yung iba? Hindi na paghandaan yun. Kaming nasa abroad, pag nagsahod, diretso yan sa pamilya. So, wala kaming aasahan. So kung ang nandoon sa Pilipinas, waldas ng waldas kasi akala siguro nila masarap maghanap ng pera. Hindi, ganun din po dyan. Kung paano, kung mahirap dyan, ganun din dito. Ang pagkakaiba lang, medyo malaki-laki ang nandito. Pero kung medyo malaki naman ang kinikita mo, malaki rin ang ginagastos mo. Ganun lang yun. So emergency fund, advisable to have at least 6 months. Kung gumagastos ka, palagay na lang natin sa lahat-lahat ng babayarin mo, consumable mo in a month, like 10,000, you should have at least 60,000 sa bangko. Emergency fund. Kung wala kang ang 10,000, wala kang ang 20,000 and 60,000 pa. But dito sa IMG, we are going to teach you how to do these things. Ito po ang kagandahan sa amin. So kung may emergency fund ka, hindi mo na
poproblemahin yung iyong gagastusin. Kung in 6 months, okay, in 4 months nakahanap ka na ng trabaho, you still have the 2 months na i-cover mo doon sa mga months na hindi ka pa magiging okay doon sa kinikita mo. So, it's still safe. So, building a solid financial foundation really it's an amazing option po, an amazing move. The next is investment. So kung titingnan ninyo, ako dati investment. Wala akong healthcare, wala akong insurance. Yung pag-uutang na yan, sa loan, naglo-loan kasi pag dito sa abroad, ang laki pag nag-loan ka. So parang wala lang yan kasi every month nakikita mo, kunti-kunti lang binabayad. Pero kung iyo pala yun siyang tinototal, mostly parang 35% or like 45% dun sa mo. So parang ang lugi, no? Ngayon ko na lang naisip kasi nandito na ako sa financial industry. So investment, tingnan na lang ninyo. Pag nag-invest kayo, inuna niyo yung bahay, inuna niyo yung sasakyan, tapos nagkakasakit kayo, ibibenta ninyo yun. May isa kong kwento sa inyo yung ate ko. It's a real story for my ate. My ate, may panganay, mayroon siyang sakit na kidney failure. So ngayon, since siya ay nagtatrabaho, isang government employee, siya ang ginagawa niya every time pag nagsahod, bahay. Every time pa may bonus, bahay. So, ang ganda ng bahay. Ang ganda, ang laki. Sabi ko, parang nahihiya naman akong pumunta sa bahay mo kasi ang ganda-ganda. Tapos ako, wala man akong bahay. May bahay siya doon sa amin, ibinigay sa akin yun. Grabe, tungtuwa ako. Hindi na ako gagawa ng bahay kasi binigay na yung bahay niya. Maganda ang bahay niya sa Jensen eh. So sabi niya, wala akong pera pampatawag nito, pampa-check up. Ganda-ganda ng bahay mo, tapos wala kang papa-check up. Ano kaya yun? So maniwala kaya ako na wala. So talagang totoo na wala siyang ipon kasi nandun sa bahay niya. So sabi ko, for surgery daw siya. Anong gagawin mo? Kasi healthcare, konti lang naman ang may cover niya doon. Ano pa, mga SSS, pag-ibig, something ganun. Kahit pag-ipon-iponin daw niya, kulang pa rin kasi required siya ng hindi lang 100,000. It's more than that, like even 300,000. So sabi ko sa kanya, gagawin mo? Ibenta ko na lang tong bahay ko. Sabi ko, wag naman kasi sayang. Investment mo rin yan. Sabi ko, paano yun kung ibenta mo? Saan ka na uuwi? Ayun lang. Gagaling ako pero wala naman na akong bahay. O di ba katawa-tawa Pero really story po ito sa ate ko talaga. So ngayon, kinuhaan ko siya dito sa kung anong naalaman ko. Ngayon, at least naayos na niya. Pero napakalungkot po. Ang iniisip natin, investment kaagad. Pero tingnan mo, isipin mo na lang yung ladder na yan, papunta sa taas. The last is the investment. Bakit po? Kasi in case nagkasakit ka, meron kang healthcare na nagbabayad. Kung insurance, kung may nadisgrasya ka, may protection ka, may insurance naman na matatanggap ang iyong pamilya. Debt management, na-manage mo na siya unti-unti. Ngayon, may utang ka man, pero believe me, tuturuan ka namin kung paano mo po yan mapaayos. Maging ma-okay din yan. Time will come. Emergency fund, since ngayon wala ka, but ngayon alam mo na, before wala ka, ngayon alam mo na, alam ko, unti-untiin mo yan, ganyan. Kasi marunong ka na natuto ka na. The investment will be last. So isipin mo na lang, baliktarin mo yan kung nagtayo ka ng bahay. Kasi ang inuna mo ang investment, ang healthcare nandun sa taas, unique ka naman sa mundo, na iyong bahay, ang kanyang bubong nasa baba. So you are part of the history sa Pilipinas, sa buong mundo na may isang nagtayo kasi investment ang inunan niya, ang kanyang bubong nandoon sa sahig. Ang sahig ay nandoon sa taas. So anong nangyayari? Bagsak, lugmok. So kailangan sundin natin yung ladder na yan kung paano natin ayusin ang ating solid financial foundation. Investment will be the last? Yes, of course. Kung sakali man magkasakit ka, walang problema. Ang inyong negosyo, ang inyong investment, hindi siya makukuha ng pera, hindi siya makukuhaan ng budget kasi mayroong sasalos yung babayarin. So build it right, build it strong from down to top. Kasi kung from top to down ka, yabo at saka basag ang inyong bahay financial. So yun po. Yun, nakakatawa siya o nakakaano siya. But syempre, talagang yun po yung totoo. Real talk lang po tayo. Kasi dito sa IMG, sinasabi namin yung real talk. Minsan, nasasaktan tayo, may ego tayo, pero mas maganda na yung nakita natin ang totoo na real. Ang totoo na real pa. O tingnan mo, in English na, tinagalog pa. Kasi yun naman talaga ang tama. Kung sasabihin niyo hindi tama yan, mag-message kayo sa akin. Umunto ka na kasi hindi naman tama yung i-share mo. Right after now, and then, I will stop. But I know no one will tell me because this is the real situation. Ayan po. Next, ayan, kung pupunta ka sa hospital,
Yung bata na yan, tingnan mo, nakakita siya ng ganyan. Kasi binalandra sa kanya ang kanyang deposit daw. 100,000 muna bago maka-enter doon sa hospital, bago daw asikasuhin ang pasyente. Pero kidding aside, di ba? Medical expenses po talaga, especially ang nakakaubos ng ating pera. Kasi pag wala kang pera, nandun sa lahat sa investment mo, syempre pag na-hospital kayo naman yung kukunin mo at igagastos mo doon. So wala na yung iyong investment, nakuhaan na siya. So ngayon, ang sinasabi nila na ang daming namatay, hindi inasikaso ng hospital. No. Wala sa hindi kumpleto ang mga facilities ng hospital. Kundi wala kang pera na panggastos kaya hindi ka naasikaso kaya namatay ang pasyente. Hindi po siya, ay kulang ang facilities, bobo ang mga doktor. No, the doctor will only follow kung ano yung sinasabi ng kanilang boss. O sige, wag mo siyang tingnan, wala man siyang pera. Okay, kung may pera siya, tingnan mo. Ay naku, mabilis pa sa alas 4 yung doktor na yan. Tingnan, pag sinabi mo, uy, Kaiser yan. Ay naku, mudagan, tatakbo siguro yan. Saan na yung Kaiser member na yan? Kasi they know we are unique company na which is pag pinakita mo yung Kaiser ka or ING ka, talagang VIP po tayo. Hindi po ako nagmamayabang, but this is the real na na-experience po talaga sa mga member. Ayan po, when you are an ING member, talagang unique po kayo at ikaw ay special. So bukod sa taker tayo ng ating kumpanya, talaga po tayo ini-educate pa. So, do you know about long-term care? Of course, ano kaya yan? Nung ako naman nun, hindi ko rin yan alam. Yun po yung hanggang sa pagtanda mo ay iyo siyang mapapakinabangan. Long term nga eh. So kung ito ka ngayon medyo bata, pag nagtanda ako ganun, yun po yung sinasabi natin ng long term care. So kung familiar po kayo sa mga insurance natin dyan, of course kayo siguro may mga insurance na like me, meron din ako before, at ang aking husband ngayon, it's a very good example po siya ngayon dito sa aking topic, short-term healthcare at long-term healthcare. Ano po ba ang meron sa short-term at meron sa long-term? Okay, sa short-term renewal not guaranteed if with high claims, okay? But sa long-term, renewal is guaranteed. Kasi ayaw nila yung lagi kang may sakit, lagi kang may ganyan, pag ngayon nag-member ka, pag lagi kang balik ng hospital, in the next time, kung siguro nagbayad ka piso ka ron, sa susunod, ang ipabayad sa iyo, 100,000. Kasi kinukuha nila base doon sa previous na record mo na ikaw ay na-hospital at ganito kalaki ang iyong nabayaran. So sila ang mag-abagan yan. Sila ngayon ang magbabayad yan. So ang ginagawa nila, hinahay nila yan. So walang guarantee na nagbayad ka piso ngayon, piso next, piso next, piso next, hanggang gusto mong magbayad. But here in long-term healthcare, renewal is guaranteed. Okay? Yearly increase of premium until age of 60. The moment your age is going higher, the higher premium that you are going to pay. But dito sa long-term healthcare, fixed po siya in 7 years. Yung 7 years na yan, iisa lang kung magkanong plan mo dito, it's the same until 7 years. So hindi po katulad ng iba. Like my husband, nung umuwi po siya, kumuha siya kaagad ng insurance kasi ang hindi lang maganda, nandito siya, may insurance. Pag uwi doon, wala naman siya, hindi naman niya nadadala. So we need to have an insurance for him. Pagdating doon, kasi since ito ng edad niya, ito yung amount niya, nung mag-renew siya on the next year, sobrang taas, more than 50%. Sabi ko, huminto ka na. Kasi kasuin mo na yung sarili mo, mag-iwas ka na lang na wala tayong aksidenteng mangyayari. Lord, please, naman. Kasi syempre ganun, kasama natin ang prayer. So, ganun yun. The moment that your age is going higher, the higher is the premium. So, dito naman sa long term, wala. Fixed po tayo. Kung nagbabayad ka ng 2,000 from the first month, that would be the same until 7 months. Kahit pa ang edad mo ay nag-i-increase, hindi nag-i-increase ang binabayaran mo. Yun pong kagandahan dito sa amin. Pangatlo, generally no insurance coverage. Some provide insurance but very low coverage. So, ganun po yung insurance dyan. Low coverage, minsan wala siyang healthcare. Insurance lang talaga for accident insurance. So, kung hindi ka ma-aksidente, hindi mo yun siya ma-claim. Sino bang gustong may ma-aksidente? Wala naman ba? Yung accidental insurance na yan, kinukuha mo lang yan para magiging safety ka pagdating ng may mangyayari sa'yo. Pero you do not push yourself to be in the accident kasi para lang makuha mo yung yung insurance coverage mo. Hindi, no? Sino bang gustong madisgrasya para makuha yan? Of course, hindi. Pero dito tayo sa long term, the 4-way insurance coverage after long-term healthcare plan. Meron tayong term life, meron tayong accident
accidental death and dismemberment. Meron tayong waiver of installment due to death. Meron tayong waiver of installment due to permanent and total disability. Term life means hanggang matatapos yung term mo, and then accidental death, and kung na-accident ka, ayun, ano mo siya, katulad din doon. Meron ding accident and dismemberment. Okay. Waiver of installment due to death. Doon, walang waiver doon. Pag dito, ang insurance sa iba sa short term, kung talagang hindi ka na, kumbaga, nawala ka na or something, hindi mo yun siya maipamanas kung kanino man sa beneficiary. Pero kung dito ka sa long term, pwede mo siyang ipasa doon sa iyong beneficiary. So waiver of installment due to permanent, kung ikaw ay ang iyong trabaho ay dancer kintahay, so ngayon na-disgrasya ka, nagmotor ka, nabalian yung paa mo, so you are using your legs to dance for you to earn money. So the company is going to waive, kunyari nag-pay ka na ng 2 years, so hindi ka na makapagtrabaho kasi na-disabled ka na. So ang company, i-waive niya yun. Babayaran na niya yung lahat, i-fully paid na niya yung lahat, and you will enjoy the benefits for that. Kasi yun po yun, iti-take care ka ng company. So, di ba, napakaganda po ng ating kumpanya. So, no accumulation for unused health fund. So, if in case hindi mo siya magagamit, kasi syempre, sino ba naman ang gusto na magkakasakit? Sino ba naman ang gusto madidisgrasya? As much as possible, sakit ng ulo, inom ka agad ng pain reliever. Sakit ng ganito, inom ka agad ng pain reliever kasi ayaw natin magkasakit. So, hindi mo yun siya makukuha. The moment that your plan is expired for a year, you should renew another and again the additional of the amount. But here in long term, all unused health funds will accumulate with interest. Akalain mo yan? Mag-accumulate pa siya, mag-i-interest pa siya. So while doon sa short term, the moment that you finish, whether it's unused or used or unused, wala ka nang makukuha doon. So talagang nagsasayang ka lang ng pera mo. So dito sa short term, no return of premium. So for non-utilization, kung ayun siya, hindi mo siya nagagamit, katulad sa sinabi ko kanina, hindi na yun siya maibalik sa iyo. Kahit pa sabihin mo, hindi naman ako na-disgrasya, hindi naman ako nagpa-check up, dapat ibalik niyo yung pera ko. No, walang ganun doon sa short term. Pero pag sa long term, with return premiums up to 85% contract price of non-utilization during the paying period. So kung meron kang contract na 7 years, so since bata ka pa mag-start, so hindi ka pa masakitin, naiipon mo siya. Pag nagdating ng maturity date, like 20 years, so ibibigay balik ng company yun kasi yung 7 years na wala ka namang hindi mo siya na-avail, hindi ka na hospital, kasi ka pa naman well pa naman ikaw. So ibabalik sa iyo ang 85%, so you are just paying like 15%. So at the end of the year, like 20 years the maturity date, meron kang pera na ganun. So magkano lang binabayad mo? So hindi natin panghihinayangan. Ang pagkaroon ng long-term healthcare, it's not gastusin. Kung hindi ito, titingnan mo as ipon. Okay? Sa short-term care covers only up to 60 years old, age 60. So, pagdating mo ng 60 years old, wala na siya. Kung meron man silang i-offer sa'yo, baka millions na yun or thousands, half million na yun. Kasi ini-expect na nila at age of 60, you will gonna have a lot of illnesses na siya. So, kung konti lang ang i-offer nila sa iyo, malugi sila. Dapat palakihan na kasi ini-expect nila malaki na rin yung iyong coverage. But only sell them to offer you the 60 years above ng mga insurance. Meron man siguro, but marami ng exclusion na hindi nakasama. Is ito kasi alam na nila meron ka ng sakit na ganun at that age. So dito naman sa long term, cover beyond 60 with long-term years. So years. Meron naman dito na pwede kang kumuha na yung pang after 60 na, mayroon ding special para doon, na which is maka-cover din niya kung ano rin mga existing mo or non-existing. Meron din silang mga policy na ganyan. So, beyond 60 age with long-term care yun. So, meron siyang pwedeng mai-avail. But pre-existing illness is not covered during the first year and lifetime permanent inclusion may be issued on the second year onward. So, talagang napakaano ang short term. Hindi mo talaga siya. Kung para sa akin, napaka-unfair, di ba? Pre-existing is not covered during the first year. So, paano na? Ano bang purpose mo? Bakit kumuha ka ng insurance? Di ba para sa ganun? So, para saan pala ikaw nagbabayad? Kung may ganun pala. But sa long term, okay, pre-existing is not covered during the period kung ikaw ang nagbabayad. But no exclusion after the 7th year of coverage. So, kung nagbabayad ka, kasi may i-cover man ang ano sa iyo, ang company sa iyo,
after the 7 years na nagbabayad ka, lahat yun, kung anong sakit meron ka, i-cover na nila yan. So, di ba? Sa short-term, non-flexible, non-transferable benefit design. So, ito sa kanila. Pero dito sa long-term, transferable to beneficiaries. Whoever the beneficiaries, kung talagang nawala na si ganito ganyan, si holder, pwede niyang ibigay sa beneficiary niya. So, transferable siya. Napakaganda ng long-term. Kasi para ma-enjoy pa yung bayad na yun doon sa holder na yan. So, pag dito ka sa short-term, wala na siya. As soon as nawala ka na, wala na rin yun. So, parang nagsasayang ka lang ng pera mo. So, reinstatement is limited within 30 days of lapse policy. So, kung hindi ka nakapagbayad in 30 days, sabihin na nila, nandun kasama sa kontrata mo yan na hindi mo na siya mapakinabangan kasi naglapse ka na ng 30 days. So, wala na yun. As good as cancelled na yung iyong policy. So, para saan pa? Kung gano'n na lang man din pala. Diba? Minsan, magigipit din tayo. Meron din ganun na hindi tayo makapagbayad. But here in long-term care, transfer reinstatement within 2 years of lapse policy. So, kung hindi ka nakagbayad, bigyan ka ng paluwag ng company until 2 years. 2 years, ang ano na yun, sa 1 year nga, parang 12 months na yun. So, kung nawalan ka ng trabaho, kaya hindi ka nakapagbigay, in 2 years siguro makahanap ka na at pwede mo nang ma-activate ulit yung iyong plan. So, again, nare-reinstate mo siya, mapapakinabangan mo ulit, mabibenefit mo ulit kung ano yung benepisyo doon sa long-term healthcare mo. So, next is continuous yearly payment terms ka. So, pag dito ka sa short term, the moment na nag-ano ka, hanggang 60 ka, magbayad ka pataas, bayad ka pataas, bayad ka pataas. Kung mag-stop ka, so wala ka na ring insurance. Kung magpatuloy ka, may insurance ka. So, para kang nagsasayang, para sa akin, nagsasayang ka lang. Kasi pag hindi ka nagbabayad, so wala kang insurance. So, malay mo, yung time na yun pala ikaw na disgrasya. So, di ba? Parang nagiging waste yung money na inano mo previously. Bayad ka ng bayad, renew ka ng renew every year, wala ka namang nakukuha. Pero dito sa long term, 7 years or spot cash payment option. So 7 years kang magbabayad. Hanggang 7 years lang. Pero for until 100 years ka na pwedeng makinabang doon sa iyong insurance. So praise God kasi, di ba, may ganito na nangyayari. May company na ganito na wini-weigh nila yung short term at saka long term. Ano ba yung mas maganda, ano yung hindi mas maganda. So mayroon po tayong choices. Napakaganda po. So when you are an IMG member, ito po ay kasama sa inyo. So kung maganda, of course maganda. So thumbs up naman dyan para sa ating kumpanya. Okay po. What's wrong? Ayan. Ito po kadalasan ang mga tanong, especially na nagtrabaho tayo sa company na mayroon tayong healthcare. So, mga insurance. So, pag tinanong mo, bakit ako kukuha niyan? Meron naman akong insurance sa company ko. Pag sinasabing, okay pa naman ako, meron pa naman. So, madadala mo ba yan? Hindi, of course. Ang company, they are just taking care of their staff while they are employed sa company nila. Kasi ini-insure din, ayaw din nila na makuhaan yung pera nila sa kumpanya para pambayad ng pampahospital ng staff nila. So they are very also, mautak din sila. So habang nandun ka nagtatrabaho, ini-insured ka nila. But come to think, after mag-resign ka or after matanggal ka or hanggang mag-retire ka, at 65, so matanda ka na nun. So ang sinasabi mo nga, meron kang insurance sa company, hindi ka na-cover nun. You only cover kung nandun ka sa kanila nagtatrabaho. So kung hindi ka na nagtatrabaho sa kanila, wala na nga. Kaya ang aking asawa, nung umuwi dyan, kasi wala na siya sa company dito, here covered siya sa insurance. Pero nung umuwi siya, wala na siyang insurance. Kaya we need to buy an insurance for him. So but still then, kasi hindi ko pa alam si IMG, hindi ko pa alam itong company na to, nag-waste kami ng money kasi wala na siyang insurance sa pag-uwi niya doon. So nga, kailangan nag-isip pa pala. So I should know insurance long time back para napaghandaan. So gumagastos kami sa gano'n na kapamaranan na useless lang. But anyway, it's not too late. Minsan there is talagang time na binigay sa iyo na para mo malaman na ganun. So, we should educate ourselves para hindi tayo katulad. Ako na lang, experience ko talaga yan. Hindi ako nahiya kasi talagang real thing po siya na nangyayari. So,
Madadala mo ba ang insurance ng company mo? Of course, hindi. Kasi the moment that you leave, you need to leave also the insurance for the other stuff na mapapalit sa iyo. Siya naman ang magmamayari mo. So, dapat maging wais po tayo. Ayan po. Okay na ako. Pag tinatanong mo, inanuhan mo ng insurance, ano ba yung IMG na yan? Okay na ako. Meron akong SSS, GSIS, Pag-ibig at saka PhilHealth. Yan siya. Of course, meron tayo. Pero enough ba? Of course, hindi. Kaya ba kung malaki yung coverage ng sakit natin? PhilHealth, just in every sickness, mag-ano sila ng 10,000, pinipili pati nila ang sickness na yan. So if in case babalik ka hanggang 3 times ka lang pwedeng bumalik na the same sickness, hindi na nila i-cover ulit yan. So talagang, where is the care of the company? Wala. SSS, pag sinabi mo, maglo-loan ka pa, tutubuan ka pa. O di ba? GSS, maglo-loan ka, tutubuan ka pa. So here, ang tinuturo namin ay magiging ano ka, from spender to saver. So, walang problema, meron kang ganyan kasi empleyado ka, it's your benefits na magiging empleyado, meron kang ganyan. But, hindi siya enough para sa mga gagastusin mo in case pag nagkasakit ka. Ano pa, hindi ko na yan kailangan. Okay, may ina-avail na akong plan policy sa ubang provider, sa ibang provider kung sa Tagalog. Ubang provider is sa Bisaya. So, ano ba ang mga yan? Talaga bang kung ngayon naririnig mo yung mga benefits ngayon? Sandali po, tumatawag yung amo ko. Sorry po. Sorry po ito na, may taro. Yes, madam. Sorry po kasi talagang kahit Friday may trabaho ako kaya manager din ako dito, manager na ako sa lahat. Okay po. So, sana ba ako? Ayan po, kailangan na may ina-avail ako na plan sa ibang provider. So, paano po yun? Kasi syempre, sa kadami-dami pong mga insurance na ino-offer sa atin, na maganda naman din yung mga platform din nila. So, maiinganyo din tayo, pero titingnan po natin kung ano po ba yung mga coverage nila. So, be keen enough to see kung ano po yung mga coverage nila, kung yun po ba ay na-avail natin, yun po ba ay napapakinabangan natin, or kung ano po yung meron doon. Kasi baka mamaya, katulad lang nung sa asawa ko, bayad kami ng bayad na wala naman siyang nai-avail. So syempre, kailangan ingatan natin yan kasi pera natin pinagpaguran yan. Hindi na natin makukuha kung hindi natin ma-avail. So we should be careful of choosing kung ano po yung ating kinukuha ng mga provider. So, kung may nakita kayo na maganda, like dito po sa amin, may ino-offer po kami ng mga ganun na klase kasi we are going to teach you kung paano po kayo magiging at ease sa inyo pong pagdating po ng panahon. So, dito po meron po tayong katanungan, tayo lahat, meron tayong katanungan kasi syempre, habang tumatanda tayo, nagiging mature tayo, ang iniisip natin kung ano po yung magiging future natin habang ngayon nagtatrabaho pa tayo. Minsan kukulangin, minsan susobra. So paano pa pag sa future kung mangyayari at hindi na tayo capable of doing a job and earn money? So what if I die too soon? So yun po yung mga tanong natin. So kung napaghandaan mo siya, who will take care of me? Of your family? Of course, kung napaghandaan natin, may life insurance tayo base doon sa ating building solid financial foundation. So what if I live too long? Kung tatanda pala ako dito, papaano po? Meron bang mag-asikaso sa akin? So who will take care of me? Meron kang investment at saka long term. So dito po namin pinapakita sa iyo kung ano po yung magiging paghahanda mo. So 3 major financial needs to complete your financial picture. So kung nag-i-imagine ka sa pagtanda ko, saan ko magduyan-duyan lang ba ako sa punuan ng mangga at meron akong pera na hindi ako na umaasa? So or at this age, at 65, at 70, kailangan ko pa rin bang maghanap buhay? Kasi para may umaasa pa rin sa akin ng mga apo ko, mga anak ko, or meron pa kayang mga apo ko na lalapit sa akin kasi wala naman silang makukuha sa akin, or kailangan pupunta sila lagi sa bahay ko kasi kahit papaano mapapakain ko sila at kung anong hinihingi ng mga apo ko ay pwede ko pang maibigay. So yan po yung mga nasa isip natin. Katulad ako, medyo may edad na pero yung mga anak ko maliliit pa. So ano bang iniisip ko? At age of 60, meron pa ba akong ibigay sa mga anak ko? Wala na. Kasi hindi na ako nagtatrabaho. Ayan po, sandali po. Ito na po.
Jo, Ma'am Jo, Kung na lang mag-continue, madam. pwede po ikaw, Ma'am Jo, kasi ang daming calls. Ito yung Sige, tinatawag sige. ng Noted. Noted po. Good afternoon. Yes, madam. Hold on lang po, ha. Yes, madam. Yes, madam. Ma'am, legal ba yung company ninyo? Yes, legal na legal po. Kasi we are registered by SEC. So sa Kaiser International Health Group po, meron po tayong registration CS 2004-08793. And sa International Marketing Group A2002-03947. So pwede ninyo yang i-search. Dito, puntahan nyo lang ang site na ito, www.insurance.gov.ph. At ang Kaiser ay makikita mo under sa lista ng HMO at ang si IMG ay nasa lista under insurance broker po. So pwedeng-pwede ninyo yang i-search para mas makampante po kayo sa aming legalities. Okay. And ito na. Before we end, meron po kaming mga, we want to share this quote. Time, not timing, is the better ally when it comes to building your wealth. Kasi po, sa ika nga, di ba, ang oras na dumaan, hindi na yan maibabalik. Di ba? So, napaka-importante, time is gold. Kaya, at tandaan din natin, di ba, ang pag-i-invest, time talaga ang very better ally. Kasi, yung oras na dumadaan talaga, hindi na mababalik. Sana tumutubo na yung pera mo sa panahon na yon, pero hindi ka nag-take action, syempre, wala na. Na-thank you na yon ang panahon na yon. Okay. At ito din, why we teach financial literacy? Because we believe that money without financial intelligence is money soon gone. This is according to Robert Kiyosaki, the author of Rich Dad, Poor Dad. Kasi di ba naman talagang I strongly agree to this na money without financial intelligence is money soon gone. Kahit gaano pa kalaki ang ating mga kita, ang ating mga sahod. Pero pag hindi natin alam kung saan natin yan ilagay, kung sa ano ba ang tamang vehicle na ating paglalagyan dyan para yan ay tutubo, so sigurado na mauubos din yan. Lalo na alam naman natin ang inflation rate na habang tumatagal ang panahon, nagmamahalan ang mga presyo ng ating mga bilihin. So kung hindi natin alam kung paano yan patutubuin, baka nasa ating mga savings account lamang po sa bangko, di ba? Marami po tayong natutunan kay Ma'am May kanina na hindi po sapat na doon lang sa savings account sa bangko ang ating mga pera. Kung gusto ka na mag-grow or may tubo or tumutubo or yan, nag-grow talaga ang iyong pera kasi savings account in the banks cannot beat inflation. Kinakain po ng inflation ang value ng ating pera. Kaya kung may pera tayo ngayon, mas maganda na ipapatubo natin yan. Ipapagrow natin yan through investment. At dapat legal na investment para hindi tayo ma-scam. Yan po ang importante. At 'di ba, syempre, yung iba naman, ang liit lang ng aking sahod, 'di ba? So, wala yan kasi it's not how much you earn, it's how much you keep. Yun po ang ating tatandaan. Kasi sa pag-iipon, sa pag-i-invest, ito po ay isang commitment sa sarili. Ito po ay isang disiplina sa sarili. Dahil kahit gaano man yan kaliit, kung meron kang disiplina, kahit maliit na amount lang monthly, pwedeng-pwede yang lalaki kung patuloy at regular ka na mag-iipon. Okay? So napakaganda, di ba? And here, as a financial educators in IMG, we are encouraging you all to take charge of your own financial future, di ba? At dito sa IMG, this is one of the best way na mag-take charge tayo sa ating own financial future kasi we are the money manager of our own, di ba? At we are the agent of ourselves and for the family. Magkakaroon tayo ng maraming savings kasi magkakaroon tayo ng discount by just being an IMG member. Di ba po? Napakaganda. At ito na, if you really want to know more about our company, ito po ang aming mga founders, si Sir Joe N. de las Peñas, si Sir Noel Arandelia, at si Sir Bart Borja. And also, you can tune in po sa Kwarta Kusina, Kape at Salita. Sila po ang aming mga speakers. Dito po, TFC, Sky Cable, etc. po. And we also have is official
website sa ating FB. Website, no, sorry. We have an official na FB page. You can visit International Marketing Group para kung updated po kayo sa aming mga events. And also, we have a YouTube channel po sa aming IMG or International Marketing Group. Marami po tayong mga matutunan. Yes. And if you are really interested, kasi syempre naman, sino bang hindi magkaka-interesado? Napakaganda po, di ba? So you can screenshot din po ito kasi ito po yung mga bangko na pwede ninyong paghuhulugan if you want to execute what you've learned. Kasi di ba, napaka-importante din na hindi lang po tayo hanggang sa parang learning lang. We also need to execute what we've learned. Kasi learning without execution is just an entertainment. So wala pong impact yan sa ating buhay kung natututo tayo pero wala naman tayong ginagawa, di ba? At always remember po, yung sinasabi ni Ma'am May, walang kahit ni piso na dumadaan sa aming mga kamay. So diretso po yan sa company. Kaya hindi kayo dapat matakot or mabahala po. Okay? And if you want to know more or baka meron kayong mga katanungan pa more, pwede niyo akong i-add sa aking FB, Johanna Sempron Acaso po. This is my contact number at my email address po. Okay, so thank you so much. Daghang salamat. Maraming salamat sa ating lahat. At especially to Ma'am May for being our resource speaker for this evening sa Pilipinas and afternoon sa kanila. At sa inyong lahat na nakikinig ngayon, sana po ay marami po kayong natututunan. Okay, so ngayon po kasi tapos na po tayo, pwede na po kayong mag-unmute para po sa ating question and answer. Ma'am May, kumusta ka dyan? Okay.